has been a very controversial 2 weeks para sa grupong Sex Bomb na nagsimula sa mga miyembrong sina Ira at Aifa na namataan raw na may kasamang foreigner sa isang KTV bar sa Quezon City. Yes, oo, aminin namin kami yun. Pero nagpunta kami doon kasi may kasama kaming Japanese friend, si Tatay Moroy. Hindi naman siya customer, hindi rin namin siya kung ano lang. Sobrang close friend namin sa Japan. Hindi kaming dalawa lang, actually madami kami. Nagkita-kita kami, tapos nagkaya, oo. So hindi talaga namin plinano na doon kami pupunta. Nagulat daw ang kanilang manager na si Joy Cancio nung malaman nito na gumimik sila kasama ang nasabing Japanese. Kausap sila Aifa, sinabi ko naman sa kanila na, di ba, binilin ko sa inyo, iwas sa mga pumupunta sa mga ganong klaseng lugar kasi pag-iisipan kayo talaga na negative. Oo. Kaya sabi ko, ingat na lang next time. Gusto ko lang ba sabihin na hindi po kami rumakakit, na hindi po namin kailangan rumakit sa ganong klaseng lugar dahil TV personality na po kami, may inaalagaan po kaming pangalan. Alam na naman nila kung ano yung tama at mali. Konting guidance lang siguro. But it seems na lately, some members of the group can't catch a break dahil maging nitong nakarang Holy Week, nasangkot naman sa isang iskandalo si Sex Bomb Aifa, and this time, pati na si Rochelle Pangilinan. Next naman, nasuripan mo rin sa Boracay yung Sex Bomb na si Aifa and Rochelle. This time naman na nakaaway ay lalaki. Tawag ni Tito Gorgie yun. Ito naman, nagsimula sa isang music na malakas. Tapos, kasi sa isang hotel doon sa Crystal Sand. Doon nagpapahinga yung guys. Nakausapan sila daw in a nice way na pakihinaan yung volume ng music nila, yung speaker nila. Kasi iPad lang yun, pero malakas yata yung tunog ng speaker talaga. Ayon sa opisyal na report na nakalat ng Showbiz Central, doon mismo sa Boracay, bandang 2:00 ng hapon noong April 9, may nakaengkwentro ang dalawa na isang lalaking nagngangalang Joshua Formentina na hinarap ang grupo ni Rochelle dahil di umano sa malakas na pagtugtog nila ng music sa tapat ng tinitirhan nitong Crystal Sand Resort. Sinabi ko pa, okay lang ba na mahina lang? Ang sagot niya sa akin, hindi. Kung magpapatuloy kayo, umalis kayo dyan. Kaya nga nagtanong kami kung siya ba yung owner. Kami naman, hininaan namin kasi akala namin siya yung owner. I went to the reception to tell them. So when I came back, and they were still yelling at, so I told him like, please get out of my face if your attitude is like that. Then, suddenly, one call, baka ka kasi, like, wow. I mean, I am an activist for gay rights. And that would not be, I would not allow anyone call me that. Yes, I admit it, I am gay, but being gay has to be respected equality. This guest of ours is our returning guest since we started the hotel. They used to come to our place 2 or 3 times a year. And I really know these people. They are a very reserved type people, respected people. He's very calm, very respectable, and we haven't encountered any problem with him. That's why I was so surprised that something happened in the front. Nagtanong tuloy yung isang partido sa amin na, bakla ka ba? So pinagbintangan niya, si Aifa yung nagsurida nga nun, si Mitch. Tapos yung sinugod to, laki niyang lalaki. Nakatakot yung itsura niya. At yung siguro yung bilang babae na walang kalaban-laban at may hawak siyang bottled water. Anong pwede kong gawin? Wala akong mahawakan ko, hindi may 3 baso dun sa may mesa namin. Yun ang hinawakan ko. One girl might have did the physical injury and calling me bakla. Well, that's it. You crossed the line. Well, I'm filing a complaint now. I'm just waiting until I get much better because the confusion is so hard. Well, the one is the physical injury and I think for that's a discrimination. That's what I look at. Yung kakasuhan na sa slight physical injury. Yung pwede natin ipahid doon sa mga kasama doon sa unjustification natin. Kung saan naman pumunta sina Michelle at maging sina Aifa at Rochelle sa Boracay Police Station upang harapin ang reklamong isinampa laban sa kanila. Bumalik rin po kami nila para iklaro na hindi kami yung nanggulo, hindi kami yung nag-start ng away. Hindi namin siya pinagtawanan ng sobrang katulad nun sa kanya. Naman na natatawa kami kasi sabi niya, kiniklaim niya na siya yung owner ng resort. Sabi niya, I'm the owner, dito ako nakatira. Tapos hindi naman pala siya yung ba't siya nag-claim? Kaya kami natatawa. Sa lahat po ng fans, sorry po sa ganitong issue, wala kaming ginagawang masama sa ibang tao. Sa ngayon,
both parties have decided to let the issue run through its legal course.